Yes guys. Yes guys. Hey guys. Ayan guys. Hello guys. Ayan nga, welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon nga ay mag 4:45 na ng hapon dito sa amin. Kala mo kung nasaan eh. Dito sa Pilipinas dahil meron tayong mga nanonood galing sa ibang bansa, mga OFWs. Hello dyan sa inyo. Mag-hi nga kayo sa ating comment section at yung mga mga OFWs natin, comment kayo kung mga nasaang bansa kayo nagtatrabaho. Ayun lang, ingat kayo. Thank you so much sa support nyo, lalong-lalo na sa financial support kay Lola, yung mga nagbigay kay Lola ng financial. Ayun, thank you so much. Ngayon, may mga katanungan tayong sasagutin. Sabi niya, ayan, hanggang kailan ba daw natin aalagaan si Lola Maria? So guys, parang nasagot ko na to yata nung mga nakaraang vlog natin, pero sagutin natin ulit. Alam nyo guys, ang pangako natin kay Lola kay Lola ay aalagaan natin siya hanggang sa kanyang huling hininga. So kung tinatanong mo kung napapagod ka na siguro mapanood yung mga videos ni Lola na puro na lang siya ang ating content or kung nagtataka ka kung hanggang kailan natin siya bibisitahin, bibigyan ng kanyang pangangailangan, ay mapapagod ka lang. Joke lang. Yun lang. Ang sagot ko sa'yo, hanggat kaya natin, hanggat nandyan si Lola, ay bibigyan natin siya ng suporta. Dahil yun ang pinangako natin sa kanya. Dahil wala namang kamag-anak na umaano sa kanya, dumadalaw, nagbibigay. Dahil hindi rin naman makakabigay, sabi nila, yung mga kamag-anak niya dahil malalayo at kapos din sa pera. Yun, pero yung ano ko lang, wala man silang maibigay, pero pwede naman yatang kahit presence lang nila dito. Or kahit isa lang, dalawa na magbantay sa kanya ay pwede na. Yun lang. May nagtanong din, isa pa, baka daw yung tubig ni Lola na iniinom ay madumi kasi nakikita nila dito sa mga lalagyan ni Lola na naka-Wilkins na madudumi yung kanyang tubig na lagayan. Baka daw yun yung iniinom ni Lola. Hindi po, kasi yung iniinom ni Lola ay bumibili lang siya ng, may nagdi-deliver dito ng mineral at yun ang iniinom niya, pang-inom niya. Pero yung paghugas ng pinggan, doon siya naghuhugas. At saka pagka nagsasaing siya, mineral din naman. Kaya yun. So, meron pa dito. Ang sabi niya, baka daw nausog si Lola. Nausog si Lola, hindi naman yata siya umaalis dito sa kanyang bahay. Wala rin naman siyang pinupuntahan. Pumunta lang kami nung isang araw sa sa resort, naligo kami, pero yun lang yun. Wala naman siyang kinausap na ibang tao kundi kami lang. So, hindi naman siguro. Ang iba naman, ang sabi naman dito, baka sa edad niya, sakitin na talaga ang ganyang edad. Yes, agree ako dyan. Sa ganyang edad ni Lola, ang sabi nga ng doktor ay bagsak na daw yung kanyang baga. Ano na daw yun? Tawag dito, yung sirana. Hindi na daw yun ma-repair, kumbaga. Kung ang sabi ng doktor sa akin, kung hanggang saan na lang siya, yun na yun, sabi. Pero hindi ko yun sinasabi kay Lola. Baka may stress siya, mag-iisip ng kung ano-ano. Alam nyo naman yung mga matatanda, hindi na iiwasan ang mag-alala. Lalo na
sa kalagayan ni Lola ay wala siyang ibang nakakausap, nakakasama, kundi ako, yung mga kapitbahay niya na minsan ay tumitingin sa kanya. Dinadalaw siya. Pero ilang minuto lang, umaalis na. At naiiwan ulit si Lola. Nag-iisa ulit siya. Yun. Tapos yung iba naman, ibili ng ganito, ganyan. Puro suggestions. Suggestions nyo guys. So, ikino-consider natin yan. Ang ano lang, baka hindi kayanin ng katawan ni Lola yung mga pinabibili nyo. At saka parang hindi ko lang sure. Basta yun na yun. At saka mayroon din akong nabasa na baka bigyan mo daw si Lola ng pera, baka baka lumakas. Kasi yung mga matatanda daw, may nababasa ako, yung mga matatanda daw, kapag ka walang pera, matamlay at sakitin. Pero kapag ka nakakahawak sila ng pera, ay nagiging malakas sila. So guys, yung may pera naman si Lola, nakatago daw. Kanina nga binibigyan niya ako pambili ng manok kasi daw siya, magtitinola. Sabi ko wag na kasi nagpaluto na ako ng sinigang na isda. Kaya pinadalhan natin siya kanina, tsaka kumain siya. At mayroon pa daw natira para ngayong gabi ay yun na naman ang uulamin niya. So, yun nga. Naniniwala naman ako doon kapag ang medicine ng may sakit na tao ay kapag nagkaroon sila ng pera ay lalakas na. Tama nga naman yun, tama. So, ayun nga, ang update natin ngayon kay Lola, nandun siya sa loob. Bago tayo nag-vlog ay kinausap muna natin si Lola, kinamusta muna siya, kung okay siya, kung anong nararamdaman niya, kung tumalab na ba yung binigay natin sa kanya o ano. Ang sabi naman niya sa akin ay wala na daw yung pagsusuka niya, na kakakain na naman siya ng maayos at okay na naman siya kumain. Kasi nung kagabi nga daw ay puro lang siya pagsusuka hanggang kaninang umaga. Kaya kinamusta na naman ulit natin siya ngayong hapon. Ang sabi niya ay okay na siya. Hindi na masakit yung kanyang tiyan. Kunti na lang. Pero at saka hindi na rin siya nagsusuka. Yun. Magandang progress yun. Kaya yun lang. At kung may mga comments kayo, kung mga suggestions na kung anong pwede natin gawin kay Lola. Ay, isa nga pala, may nagsabing ipa-check up daw si Lola. Sasabihin ko sa inyo guys, sabi ni Lola, nung nakaraang linggo, ang sabi niya alam niyo ba, ang sabi niya pagka nagkasakit daw siya, ay wag na daw siyang dalhin sa ospital. Agree ba kayo dun? Sabi, ayaw na daw niya dun. Yun lang. So, comment nyo kung agree kayo o hindi. At kung pwede kong yung mga hinaing nyo. Huwag kayong mag-alala guys. Nababasa natin lahat ng mga comments nyo at suggestions nyo sa atin. Yun lang. Bye-bye.